certain Karen, stop daw po siya ng bitag. Narinig ko may mga gumagamit na nga rin po sa inyo. So naisip namin, baka mamaya hindi ito yung totoong bitag. Isang kongresista sa Antipolo hindi pinalampas ng mga manggagancho. Magkano hinihingi na pera? 100,000. Mantakin mo kalaki. Ang 100,000 pisong hinihingi ng mga mapagsamantala bilang bayad danyo sa aksidente ng ama na si Rolando Rebadomia. Umaga po ng May 17, nagte-text po yung driver namin na meron siya na aksidente. Pangalan po nung na-aksidente namin ay si Mr. Rolando Rebadomia. Pero ang kumakausap po sa amin ay yung anak ng lalaki, pangalan Roland Rebadomia. Siguro puyat, tsaka pagod na din. Nakatulog ako, nakaidlip ako. Paggising ko, nabangga ako na yung karinderya. Tapos ako mismo yung takbo sa pasyente nung nakita ko na nasa ilalim na yung tao. Ang sinabi lang sa amin ni Kong, ang inutos sa amin noon, tayo yung nakadisgrasya eh. Sabi niya, lahat po ng expenses nila, medicine, lahat po yun na pinarbay na opisina namin. From hospital bills, yung bakal ho na ginamit nung sa hita. Meron po kaming binibigay na every 15th of the month and 30th, 3,700 po yun. So sa loob ng isang buwan, 7,400. Ang binibigyan namin allowance bukod dun sa medicine ng tatay niya at saka mga expenses sa hospital. Ito na po, nagsimula na si Roland Rebadomia na para matapos na, wala nang pakialaman, bigyan na kami ng 100,000. September 11, morning, nag-text na yung Roland Rebadomia sa akin. Sabi ko, relax ka lang dahil nasa lawyers na namin yung mga dokumento namin. Tumawag yung Roland Rebadomia. Pero po, ang kumausap sa akin, a certain Karen, stop daw po siya ng bitag. Tapos ang sabi naman niya, kami sir, na mamamagitan lang naman ho kami para mapagkasundo kayo. Ang usapan namin, hanggat hindi pa nakaka-recover si tatay, continuous yung allowance, yung medication namin, yung pagbibigay namin ng service sa kanya. Kung kailan malapit nang gumaling yung matanda, parang nag-i-insist na sila na manghingi sa amin ng 100,000. Sabi ko, para saan? Naidokumento ng bitag ang panghihingi ng pera ng anak na si Roland. Magkano nga ba yun? Hinihingi ni Mama? Sa 100 daw po eh. Wala lang bawas? Wala na po kasi sa isang taon na ngayon. Di ba tumawag kahapon sa akin? Ito yung number na ginamit, yung Karen ng bitag, yung sinasabi mo. Opo. Sa buladas ni Roland, mahalatang nagpapanggap lamang siya na may kausap na taga-bitag tungkol sa hinihinging pera. Mag-uusap-usap tayo next Friday, di ba? Oo. Pwede mo ba siyang isama para meron din kaming witness? Sige po, pupunta na po kami doon. O kung sakaling pumasaya natin, wala na pakialaman. Rest assured, wala kaming Karen. Walang babae nag-alias Karen. If there's anybody nag-alias ng Karen, anyone na mahuli sa amin, tinitiwalag natin. Ginagawa namin, ini-air namin to tell them they no longer part of us. Si Roland ba si Karen? Bakit kausapin ko lang pa Roland na yan? Bakit ganun lang kung humingi ng pera para akala mo nanggagatas? Para tuldukan ang kasinungalingan ni Roland, mismong si bitag na ang kumompronta sa kanya sa telepono. Lan, kaya nino namin ibibigay, ipapaindadaan pa ba namin kay Karen yung taga-bitag? Para mabitag sa kanyang panloloko, nagpanggap muna ang bitag na isa sa mga empleyado ng kongresista. Pwede naman kayo na kayo lang. Nagtaka kung pwede silang namin pakuha doon. Okay, sige, kasi kami, natatakot kami kay Karen eh. Okay lang yun. Kung babayad kayo, Okay. nakain po na sila. Bakit naman si Karen pumasok dito yung taga-bitag? Pinabayaan ba namin kayo? Kami nasigurado na naman yan eh. Okay, pero bakit kinakailangan manigurado kayo? Hindi naman kami nakakalimot sa aming obligasyon. Yun na mga sir, ano yun natin, para matapos na. Si Kolokoy, malakas pa ang loob na sa opisina pa ng bitag mangyari ang bayaran. O sige, ito na lang tayo magkita eh. Sama mo na si Karen para bahala na si Karen kay Ben Tulfo. O sige, ito na lang, ito na lang. Ang kalokohan ni Roland, bistado ng bitag. Kasi ganito na lang, para matigil ka na. Ako si Ben Tulfo, ako si bitag. Sino yung Karen na sinasabi mong bitag? Yun yung ninakita namin sa Tanzania. Pakinggan mo ako, Roland, si Ben Tulfo na ako, hindi na ako papanggap sa'yo. Una sa lahat, huwag niyong gagamitin ang pangalan ko. Wala kaming taga-bitag na Karen. Pamig mo ako.
Tila hindi na alarma sa pagtawag mismo ni Bitag. Ang mag-inang Repadomia, magawa pa nilang bumalik sa aming tanggapan, hindi para magpaliwanag, kundi para magreklamo. Kuya, pumunta ako dito kasi nabangga yung sasakyan ni Congressman doon sa tindahan ko. Nang tanungin tungkol kay Karen, tila nataranta ang ginang. Kilala mo ba si Karen? Oo. Saan si Karen? Sabi daw nila sa Channel 5 nila. Saan si Karen? Dalhin mo si Karen sa akin. Ang Roland na nakausap sa telepono ng Bitag, lakas loob din humarap sa amin. Makailan lang kausap kita sa telepono, hindi ba? Ang hindi ko gusto, inireklamo kayo. Paghihingi ng pera na para bang manghimasok ng Bitag. Hindi namin trabaho manghimasok. Gusto kong mapatunayan kung may Karen nga ba na taga Bitag daw nulumate. Hindi po namin kilala. Sandali. Sinungaling ka. Hindi po namin Ikaw kilala. si Roland. Ang sabi ko sa'yo, sino yon? Sabi mo Karen taga Bitag. Hindi po namin kilala sa pangalan, sir. Pero kilala namin sa mukha. Kilala niyo sa mukha. Yung nilapitan. Siya po yung umano sa amin nag-interview dito. So siya si Karen? Hindi ko po kilala yung pangalan kasi si mama yung kausap. Sino? Sa paggamit ng pangalan ko, sinabi ninyo, Bitag, hindi namin trabahong makialam na magitan sa mga pag-aaral. Inaasikaso kayo ni Congressman, hindi kayo pinababayaan para makakuha ka ng danyos. Magsasampa ka ng kasong kriminal sa korte. Kasi ang danyos na hinihingi nyo ng 100,000, hindi binibigay yun sa pilitan pagiging negosasyon. Pero pag manggagaling sa bibig ninyo, nahihingi kayo ng 100,000, gamitin yung pangalan ko, pananakot yung blackmail. Naintindihan nyo? Kaya pwede kang ma-entrap doon. Maswerte ka, kaharap mo pa rin ako. Ganito lang usapan natin. Baka mamaya naghihimas ka ng matatapang rehas ng bilangguan.